The Pod Network Entertainment. Kasi meron kami dati sa banking, liga ng basketball. So hobby nyo yun, di ba? Sabay merong isa, ex-varsity player yata, alam mo yung masyadong hard maglaro, yung, putya, hobby lang to eh. So nakakainis yung mga taong ganun eh. Kung gusto mo gawing profession yan, huwag ka dito sa hobbyist. Alam mo yun? Maging professional golfer ka. Maging professional jazz guitarist ka. Hindi yung sasama ka sa hobby place tapos magyayabang ka dun. Parang may something na nava-violate sa bro code pag may ganun tao eh. Yung masyado intense. Di ba yun nga yung point ng hobby? Magkaroon ka ng peace of mind pero may saktong challenge pa rin kasi kailangan ng lalaki yun, di ba? Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, a podcast by stand-up comedian Victor Anastasio from Comedy Manila, and when he shares his thoughts and feelings about the world because it's easier to be alone. So yeah, no? Wala nang coordination at may mga nakikinig naman kahit papano. Pag-uusapan ko lang ngayon kasi nandun na tayo sa edad na yun more or less. Pag pumalo ka ng late 20s, 30s, 40s, medyo magkakaipon ka na tapos meron ka ng hobbies. Pare, hobbies. Ang theory ko talaga, kailangan ng lalaki ng hobbies kundi magiging serial killer siya eh. Di ba kayo nag-agree? Kung walang hobbies ng lalaki, serial killer. Di ba? Di ba? Ang daming serial killer na pag binigyan mo lang, alam mo yun, isama mo kay James Caraan, maghanap sila ng toys, hindi naman papatay yun eh. Ang daming serial killing na prevent dapat ng hobbies. Iyain mo mag-golf. Di ba? Yung talaga yung theory ko, pag walang hobbies yung lalaki, kahit simpleng hobbies lang, like panonood ng anime, di ba, hobbies na yun eh. Di ba? Or in my case, tumugtog ng gitara. Alam mo yun, yung mga kaibigan ko yun, nag-golf. Di ba? Taga-atinista eh, no? Hobbies nila golf. Di ba? Yung mga iba nagpipickleball. Ano pa ba? Si James Caraan, saka si GB, kaya nagbabangga kasi, nagbabangga, nagtutugma kasi hobbies nila toys. Tapos sabi ni James, inner child ko yun. Yan, di ba? Hobbies in inner child. Importante sa lalaki yun eh. So yung mga babae na ikinig, hayaan nyo lang. Kasi di ba, parang meron ding eternal banggaan versus hobbies and yung mga naririnig ko sa babae na wala nang time para sa asawa, wala nang time para sa anak. Alam mo yun, wala nang time para sa hindi maganda yung bahay kasi maraming kalat. Di ba? Parang eternal clash siya ever since the beginning of time. No? Ano kayang hobbies ni Saint Joseph, yung asawa ni Mama Mary? No? Feeling ko may hobbies din siya eh. Alam mo yun, tapos nag-away rin siguro sila. Dahil tayo lang naman si Mama Mary. Alam mo yun, nag-away rin siya. Siguro hobbies niya magkolekta ng mga ukit ng kahoy galing sa Paete, Laguna. Di ba? Ay nako, galing ka naman sa Laguna, Saint Joseph. Bakit ba? Yun ang hobby ko, Mary. Di ba? Ewan ko. And again, yung iba, may point nga naman talaga na yung iba talaga pag nagiging, kunyari, video games. Di ba? Parang siya, gray area yung hobbies din kasi nakaka-affect din siya negatively sa buhay mo eh. Di ba? Kunyari, ako, naggitara na lang ako lagi. Naggitara, bumili ako ngayon ng lesson sa Pickup Music. Putya, nakaka-addict kasi andun lahat eh. Di ba? pickupmusic.com, tapos tuturuan ka mag-jazz, tuturuan ka. Para ka nagbayad ng isang course, pero 100 courses yung laman. So, parang nakaka-addict siya. So, paano kung yun lang ginawa ko? Tinamad na ako mag-podcast, tinamad na ako mag-open. Totoo, tinatamad ako mag-podcast dahil nagigitara ako kanina. So, parang may negative rin siya eh, na kailangan mo siya i-balance. So, gets ko rin yung point ng mga, girlfriend, asawa, anak, na parang, video games ka na ng video games, daddy. Hindi mo ba alam na hindi laro ang parenting? Diba? May point din. Pero to a certain extent, alam ko maraming lalaki na nakikinig sa podcast na to. Mag-a-agree kayo na healthy talaga yung hobbies eh. Alam mo yung kailangan mo ng time alone eh. Kailangan mo ng space na ikaw lang na hindi mo iniisip yung iba. Diba? Na hindi ka nagiging provider or hindi ka nagiging, diba? Hindi ka nagsosolve ng problema ng iba, hindi ka nakikinig, hindi ka nagiging problem solver, hindi ka nagiging, di ba, parang hobbies mo lang pare. Kaya nagigets ko yung appeal ng golf eh. Yung mga nakikinig dyan, may mga kaibigan din naman na nakikinig nito, minsan-minsan, inayaya ko lagi mag-golf.
nakikita ko yung appeal niya eh. Although hindi siya para sa akin kasi unang-una lalabas ka pa ng bahay, bibili ka ng mahal na gear and then mainit. Alam mo yun, nag-try na rin ako mag-driving and nagigets ko yung driving as in driving, hindi driving ng kotse driving sa golf, yung ganun. Nagigets ko yung appeal na parang kasama mo yung guy friends mo, guy talk lang kayo. Alam mo yun, walang, in the words of my friends, walang drama. 'Di ba? Parang wala, chill lang kayo, golf. And then nagsona sila after. Alam mo yung tito activities Tito activities. Tapos kumain. 'Di ba? Tapos ayaw na nila na maingay. Gusto nila yung parang country club lang na, alam mo yun, may music. Pero nakakapag-usap tayo. Ayun. Whole package siya eh. Whole package yung hobbies. Kasi makakamit ka rin ng fellow guys. And I think healthy nga na magkaroon ng fellow guys 'di ba? Kaysa naman maghanap ka ng ibang girls. May girlfriend ka. Doon ka lang sa mga lalaki, di ba? Na parang, wala. Bros lang, pare. Pinalo kita sa puwet. Bros lang, pare. Bros lang. Di ba? And kasama rin sa hobbies ngayon, yung para siyang zone out sa mga lalaki na parang nagiging one-track mind ka. Kasi hindi mo iniisip, di ba? Iniisip mo yung future mo. May enough ipon ka ba? Di ba? Parang kanino ka ba maikinig dun sa mga woke o dun sa mga nagsasabi na, alam mo yun, kailangan mo ng bahay, di ba? Di ba ganun? Pag lalaki, dahil mo iniisip eh. Gantong edad na ako, wala pa akong bahay Gantong edad na ako, wala pa akong, alam mo yun, kinukumpara mo lagi yung ibang competition eh. Pag lalaki ka, parang caveman ka pa rin, alam mo yun, may competition na, ito pala yung kotse ni no? May Tapos isipin mo, ito yung kotse ko, second hand Pag may hobbies, parang nagko-compete kayo, pero alam mong good fun lang eh. Di ba? Sabi nga ng mga kaibigan ko, pag nag-golf sila, hindi naman secondary lang yung score eh. Kasi nagko-compete ka na sa work tsaka sa business eh. So sa hobbies mo, katulad ko, pag nagigitara, di ba? Pag nag-open mic ako, may ganun eh. Kailangan nakakatawa ako, putya. Kung di nakakatawa, sayang yung oras ko. Sayang yung oras ko sa stage. Wala na akong maisip. Ano to? Mental block. Writer's block na ba to? Malalaos na ba ako? Hindi na ba ako updated sa mga jokes? Luma na ba yung joke ko? Hindi na ba ako papanoorin ng new generation? Di ba? Nagsawa na ba sa inyo? Dahil mo iniisip. Pero pag nagigitara ako, alam mo yun. Tapos hobby lang siya. And again, may mga tao na profession talaga nila yung gitara. Doon sila siguro nasa stress. Hindi ko alam. Sasalita lang ako para sa akin. Parang one-track mind ka lang na okay. Natutunan ko to today, all good. Alam mo yun? Saya. Ito yung tunog. Ang ganda. May nakita kang guitar pedal. May extra kang pera. Bibilin mo. Ang saya. Ang kintab. Ang ganda ng kulay. Ganun lang. Parang ka lang bata. Di ba yung hobbies nga parang inner child healing daw? Oh, sabi ni James. Bakit? Ano mo yung pag nag-explain ka ng hobby, inaaway mo na yung wala imaginary. Sabi ni James, pero ako naman to, di ba? Tapos kami parang, tinanong ko lang kung ba't ko mahilig. Ba't ka nagiging defensive? Pero ako naman to, di ba? Hihirap ako para dito eh. Yung sobrang gets eh. Alam, hindi ko gets yung toys. Yung kuya ko, yung kapatid ko, mahilig sa toys, mga Funko Pop. Hindi sila para sa akin, pero gets ko. In a more caveman level, di ba? Since karamihan sa atin lalaki, parang yung hunter ka pa rin. Yung hunting, pare. Yung hunting. Di ba? Pag may hobby ka, sa mga golf, kunwari yung tatay ni Chi, mahilig sa golf, pumunta sila sa Ireland or someplace na yung hunting ng perfect golf course. Di ba? Parang caveman ka pa rin. Very primal yung hobbies eh. Hunting. Ako, hanap. Hunt. Ako, habol. Di ba? Ganun eh. Habol ka sa course mo. Di ba? Si James. Or si GB. Si GB, nag-aano yan sa mga luma. Tapos parang, oh shit, Transformers na luma. Yung si Optimus Prime eh, hindi pa mukhang, ano mo yun, si Optimus Prime kasi mo yun, mukhang ano na eh. Alam niyo yung mga electrical lines sa mga squatters area. Sorry sa term Parang ganun si Optimus Prime ngayon eh, di ba? Parang ba't ang dami mong chords? Yung, ang dami mong lubid. Di ba? Yung Optimus Prime dati, parang lang siyang drawing ng 5-year-old eh. Di ba? Simple lang. Yun, pag nakahunting si GB nun, gets mo eh, parang okay. Ako, hanap ito. Ako, uwi ito sa kuweba ko. Ganun lang. Simple lang lalaki eh, di ba? Ako may hinahanap ngayong guitar pedal. Ako. Tawag sa kanya, Qtron. Pare, yung, pang funk siya eh. Yung, pew, pew,
Alam mo yung magiging ganun. Di ba parang pop, 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 pop. Parang ganun yung tunog niya. Yun ang hinahanap ko pero mahal pa siya sa Shopee. So nag-aanap ako sa Facebook Marketplace ng mura pero maganda pa. So yun yung hunter's mindset mo na naman na ako hanap guitar pedal. Pag ako nakahanap niya, uwi sa bahay, ako masaya. Lalaki masaya. Ganun lang, di ba? Sabi nga nila, to a very real extent, simple lang yung mga lalaki. Ano pa ba yung mga hobbies na comic books? Naalala ko nung high school, may comic books, nag-trade yung mga syempre, kolokoy ako nun, kinuha kong ganun. Tapos parang sila nagpanic na parang, uy shit, first edition yan, mo yun, bawal magusot. Yung mga ganun, hindi ko mag-gets at all. Kasi ako, binabasa ko yung libro, dinidog ear ko. Pero gets ko yung appeal. Na parang, hinanting mo siya eh. Parang, di ba? Parang lalaki nga hunter. Yun eh. Ano pa ba yung mga... Kaya natutuwa ako nung nagsa-stand up kami sa mga iba-ibang convention. Kasi parang ibang mundo siya eh. Nagpumunta kami sa vape convention. Parang mundo talaga siya ng mga nagve-vape. Parang hunter siya at saka para sa mga lalaki yung hobbies. Community siya. Nakakahanap ka ng tribe mo. And I'm not saying na completely pang lalaki lang siya. Kasi in my case, isa sa mga paborito kong date night namin ni Chi, pag nanonood kami ng Blue Rascals featuring Junoy Manalo, wild. Manonood kami sa Friday, 2 Fridays from now. Sobrang wild. So hindi na siya exclusively for guys and hindi ko sinasabi na i-exclude nyo yung asawa at girlfriend nyo. Dahil ako, sa hobby ko, very supportive si Chi. At alam ko may mga female golfers din, female collectors. Ang sinasabi ko lang, napaka-sa DNA ng lalaki yun eh. And sabi nga nila, may masculine side din na yung mga babae, may feminine side yung mga lalaki. Ang hirap na mag-podcast ngayon kasi kailangan mo ng mga ganitong disclaimer. Ang point ko lang, diba? Parang community siya eh. Parang mag-tune out ka, pero at the same time, okay lang ma-tune out dahil may mga iba kang kasama na nag-tune out din. Na parang hindi mo kailangang, kunyari, hindi naman ako tatay at wala akong plano maging tatay ever. Pero kung tatay ka, I can imagine yung stress. Diba? Sabihin ng mga iba, mas stressful maging nanay. Binabash ko na talaga yung sarili ko, no? Ganyan na yung mundo ngayon. Pero kung tatay ka, irespeto natin, naggrabe rin yung weight sa'yo, di ba? To become provider, to be a good wife. Pero pag kayo, puro kayo tatay na nag-golf or tatay na nag-vape or whatever, tatay na nagko-comic books, parang hindi ka kailangan maging caring dun sa community mo. Alam mo yun, parang level playing field lang kayo lahat na nag-e-enjoy lang kayo lahat. And ganun yung and again, hindi naman nila hobby ng Blue Rascals, profession nila yun. Pero ina-approach ko sa alam mo, may respeto ako na, alam ko hindi ako totoong musikero, pero ina-admire ko yung ginagawa nyo. And very supportive sila sa ganun. So parang mahahanap mo rin yung community mo. O yung guitar teacher ko nga, na-feature ko na dito sa podcast, si Junoy Manalo. Minsan, may message lang ako sa kanya ng mga guitar questions. And welcome niya yun. Kasi parang, alam mo yun, may community of, yun yung common interest nyo. And lang siya. Peace of mind. Alam mo yun? And I think, sa mga lalaki, magigets nila to, na yung hobby, ang dami nilang nahihit sa caveman brain ng lalaki. Na nandun yung peace of mind, pero nandun pa rin yung challenge. Diba? And true yan, lalo na sa golf. Diba? Siyempre gusto mo maging magaling. Pero hobby mo siya. So, walang pressure na ikaw yung maging pinaka number 1 magaling. And at the same time, kasi meron kami dati sa banking, liga ng basketball. So, hobby nyo yun, di ba? Sabay merong isa, ex-varsity player yata, alam mo yung masyadong hard maglaro, yung, putya, hobby lang to eh. So, nakakainis yung mga taong ganun eh. Kung gusto mo gawing profession yan, huwag ka dito sa hobbyists. Alam mo yun? Maging professional golfer ka. Maging professional jazz guitarist ka. Hindi yung sasama ka sa hobby place, tapos magyayabang ka dun. Parang may something na nava-violate sa bro code pag may ganun tao eh. Yung masyado intense. Di ba yun nga yung point ng hobby? Magkaroon ka ng peace of mind, pero may saktong challenge pa rin. Kasi kailangan ng lalaki yun, di ba? Kunyari, ewan ko, ano ba yung mga hobbies? Cycling. Isa pa yan, pucha, cycling. Di ba? Ayaw mo naman maging yung cyclist na ikaw yung hinihintay ng lahat, nagko-coffee na lahat sa Antipolo, tapos wala ka pa. So may challenge siya eh. Pero at the same time, ayaw mo naman yung ikaw yung feeling mo, ikaw yung, sino yung pinakamagaling na cyclist? Si Armstrong. Neil yung pala yung astronaut, no?
Anong pangalan niya? Lance Armstrong. Ayun. Di ba? Kapag may kasama kang ganun, tapos hobbyist kayo, yung nauuna agad, tapos ang bagal nyo. Di ba? Parang saktong peace of mind tsaka challenge. Yun yung gusto mo pag nag-hobbies ka as a guy. Na ayaw mo ng puro peace of mind lang kasi parang ano na yun, pamasahe ka na lang. Di ba? Hindi naman exactly hobby yung pagmamasahe na parang papasahe tayo lahat, bro. Kaya siya rare di ba? Kasi pag lalaki ka, gusto mo ng hobby na nakaka-peace of mind, pero at the same time, may challenge pa rin. 'Di ba? Kahit yung pagbabasa ng comics, 'di ba? Anong challenge doon? Yung challenge nga doon, hanapin mo yung mga comics na rare or something, and yung pinapainggan ko ng bata ako na DJ, si DJ RB1, mahilig kasi ako sa hip-hop. Yun naman yung hobby niya na naging profession na rin, naging business. Yung pagdidig ng old vinyl, ang tawag doon? Yun nga, vinyl discs. 'Di ba? Pupunta siya States. And, syempre, yung pagpapatawa, hobby ko rin siya eh. Pero sabi nga ni James, and ito yung, I guess, magandang highlight ng episode na to. Pag yung hobby mo, naging business na, maghahanap ka na ng ibang hobby eh. Kasi trabaho na siya. Dati, office workers kami. Di ba? Yung hobby mo, stand-up, na parang ang saya, nare-release lahat doon, may peace of mind, may sakton challenge, alam mo yun. Pero may pagkakakuha na ka na ibang. Pero nung naging profession mo na yung stand-up, parang masaya pa rin siya, pero kailangan mo na ng ibang hobby. And nag-agree ako dun na sinabi ni James nga na parang, okay, dati may banking job ako. And then pupunta kami ni Red sa open mic, mag-open mic. Yun yung hobby namin. Kwentuhan kami about Mitch Hedberg, ganyan-ganyan, mga George Carlin. Wala. Ngayon, ito na yung kabuhayan namin. So, kailangan na namin ng ibang hobby. Nakita nyo, nagbubuo ng wrestling si Red. And I think hindi naman siya kumikita ng napakalaki dahil doon. Ginagastosan niya pa nga eh. Yan ang putyang inang alam mo kung gaano ka-successful ka na sa career mo. May Netflix ka na. Di ba? Meron ka ng theater shows na napupuno. Anong hobby mo? Mag-manage ng ibang tao. Bumuo ng production na hindi mo naman masyadong pinagkakitaan or minsan out pa nga yung pera niya. Pero yun ang gusto niya. Yun ang na-enjoy niya. So yun ang power ng hobbies sa mga lalaki, no, na wala, gusto ko lang i-express na nakakatuwa lang na makinggan niyo yung mga kaibigan ko na okay, gets ko. Napapakamot ka na ba dahil sa mga pinagsasabi ko? Naku, baka balakubak na yan. Ew, walang listener ko ang may dandruff. Hindi, joke lang. Ibig sabihin ko lang, ayaw ko magka-dandruff kayo. Kasi di ba, since intellectual wall to, onting trivia lang. Alam nyo ba na ang male scalp ay 5 times mas oily, kaya 5 times mas likely magka-dandruff kaysa sa female scalps? Totoo yan. Kailangan natin ng specific shampoo natin na target yung need at klase ng scalp natin. At yung Clear Men lang ang nagta-target ng needs ng sensitive scalps nating mga da boys. Kaya para laging pogi at mabango at syempre dandruff-free, power up your dandruff-free scalp, supercharge with Clear. Tapos syempre, yayain ka, di ba? Gusto mo mag-golf. And ako parang, tara, jam tayo. Pero yung iba, may pamilya na or, ewan ko, mas gusto nila yung solo work. Walang pilitan, alam mo yun. Pero nagigets namin yung appeal ng hobbies. Di ba? Kunyari, itong podcasting. Di ba? Saktong hobby siya eh. So, saktong hobby siya na wala namang pressure maging number 1 or anything. At the same time, may challenge din na parang pag-uusapan mo na may kwenta naman sa iba. So parang di ba na-release din siya. Naalala ko yung unang episode ko dito na split disaster or split tragedy. Parang ang dami kong sinabi kasi na-miss ko yung podcasting. Parang 2 months ako hindi naka-podcast. So yun eh. Parang may hinhit siya sa DNA or parang brain centers ng mga lalaki na evolved caveman na may hinahunting ka. Yun nga, ang hinahunting ko yung guitar pedal. And then pag nakuha mo na yun, mag-hunting. Never ending siya eh. Parang yung mga collector, di ba yung ibang hobby, collector? Yun talaga feeling ko yung primal caveman, ng lalaki na hunter ka eh. Hunter. Manahunting mo na to. Hinahanap ko dati yung isang pedal, blues driver. Nakuha ko na. O yung iba, parang may hinahabol silang score sa golf. Nakuha na nila yun. O di ba yung or may baril, yung iba naghahanap ng baril,
shooting yung hobby nila. May chine-chase silang watch. Ang gulo ng utak ko, no? May chine-chase silang barrel, may chine-chase silang shotgun, machine gun, naghahanap sila ng perfect range, perfect shooting range na pwede mag-machine gun. Relos, ang laki niyan sa mga lalaki. Parang hunter ka uli. At the same time, may challenge. Di ba yung number 1 challenge sa relos? Paano mo ma-afford? I think yun yung number 1 challenge sa relos eh. Parang mamomotivate ka magtrabaho para maka-afford ka ng hobbies. Masama mang pakinggan. Very rare yung lalaki kung wala man na magsasabi na kailangan kong magtrabaho kasi kailangan kong mag-give back sa community. Pag hindi ako gumising, wala akong mag-give back sa community. Let's be real, guys. Pagka nakakita ko ng gusto ko relos nun, parang, paano ba kumita ng 400,000 pesos in a year? Yung mga ganun. Diba? Paano ba? Yun eh. Tapos ang inaaral ko ngayon, na parang philosophy rin, na parang lalaki rin yung nagsulat. Para minsan talaga, kailangan ma-enjoy mo na yung hunting part, yung desiring part, kahit hindi mo makuha yun. Kasi ngayon, sa edad ko, makaka-afford ka naman na siguro ng Rolex. Pero the fact na na-desire mo na siya, nag-enjoy ka na sa utak mo, pag binili ko yun, mumulubi ako eh. Alam mo yun? So parang okay na. Na-enjoy ko na yung chase. Na-enjoy ko na yung okay, may ipon na akong ganito. Kaya ko nang bilhin to. Na-enjoy mo na yun. And then, mas wise na yung decision mo na i-invest ko na lang, i-save ko na lang. So parte siya lahat ng hobby eh. And nag-iiba, nag-i-evolve. Yung iba nagsasabi, watch collector pa rin ako. Hindi na eh. Parang nung nakabili ako, okay na. Alam mo yun? Ayoko na masyadong makalat. Hindi ko sinasabing mali yung hobby ng iba. Parang malalaman mo rin yung hobby mo habang tumatanda ka eh, di ba? Na parang, ay ba yung gusto ko talaga. Dati nga, nagbabasketball yung mga kaibigan ko, nai-enjoy ko. And then may point lang na, parang hindi ko na nai-enjoy to kasi sumasakit na yung katawan ko. Tsaka never naman ako naging magaling eh. So parang nag-e-evolve. Di ba? So, parang parte mo yan bilang tao na parang, ano ba yung gusto mo? Tapos, ika nga nila, nahi-heal din yung ano mo. Inner child. Yay! Diba? So, yan. Hobbies. Maraming salamat sa pakikinig. Ano pa ba yung mga pwedeng pag-usapan sa hobbies? Yun nga, cycling, pickleball. Kaya sikat yung pickleball kasi, ano tawag ba? Pickleball, di ba? Ano tawag doon? Racquetball? Tama ba? Ano na? Paddleboard? Ano? Sorry. Paddleball? Paddleball? Basta yun, i-google nyo na lang. May AI naman eh. Guess yun yung sinasabi ko, yung paborito ng mga corporate guys and tito friends natin, yung parang tennis siya, pero tito-friendly tennis. Yun, di ba? Parang saktong hobby siya kasi nakaka-relax, naglalaro lang kayo, pero may challenge pa rin. Di ba? Eh, nung bata ka, ano ba yung mga hobby mo? Beer pong, di ba? Parang hindi ko na kaya mag-beer pong eh kasi malalasing na ako agad eh. Pero di ba? Yun lang. Asaya lang. Yung iba, ang hobbies, camera. And may nakita nga ako sa YouTube. Ang dami ko kasing hobbies din. And I guess, yun nga, dahil meron ako relationship, iba-balance mo rin eh. Sinusubukan maging responsible. Kasi ang dami ko pang ibang gustong gawin. Pero, buong araw na ako mag-isa. Alam mo yun, buong araw na ako nandun sa sulok. Alam mo yun, hindi rin naman maganda yun para sa lalaki, I think. Kasi gusto ko rin mag-aral ng Mandarin, gusto ko mag-aral ng French, gusto ko ipasa yung Spanish C2 exam, which is yung black belt. Nasa brown belt pa lang ako eh. Gusto ko ipasa, pero parang ano na yan, masyado na ako marami. Nagigitara na ako ng matagal. Eh, wala na akong time with my friends, time with my relationship, time with my family, time for open mic. So parang, hindi nyo maganda sa hobbies, no? Parang nagkakaroon ka ng something to look forward to. Kumbaga, binibreak niya yung routine. Kasi kahit gaano mo kagusto yung trabaho mo, for example, stand-up comedy, trabaho pa rin siya eh. Parang gusto mo ng pang-break ng routine, di ba? O ano ba yung mga masasaya? Feeling ko yung mga basketball player, di ba? Yung mga professional basketball player. Sa tingin nyo sa weekend, nagte-text yung mga yan, pare, basketball tayo. Di ba? Siyempre, may iba silang gagawin na yun yung function ng hobbies. And may nabasa ako sa Instagram na let's talk about musical instruments. Hindi porke hindi ka magiging professional musician, eh ibababa mo na at aalikabukan na yung
musical instruments mo, there's always space for music in anyone's life. Oh, sabi ko, uy siya, sige, kahit banuo ko mag-gitara, tutuloy ko lang to. Kasi alam mo yun, pang-break siya ng routine. And I guess, yung danger nga nun, pag naging routine na yung, alam mo yun, nag-golf ka na ng buong araw, hindi ka na umuwi, nagugutom na yung pamilya mo, nag-golf ka pa rin, or nagigitara ka na lang, napabayaan mo na yung stand-up mo, in my case. Diba, wala ka ng new jokes, parang kampante ka na sa Wigo joke mo. O na, Wigo joke na yan, 5 years. Gusto ko lang magtuto mag-guitar. Alam mo yun. So, pang-break siya ng routine. And at the same time, ewan ko, nasa side quest ko rin maging kasi, busker. Di ba yun yung episode namin ni Pia Ontiveros last time, yung side quests? Di ba yung side quest niya maging interior designer? Di ba? Kahit accomplished journalist na siya, or si Ellie Buendia, yung example ko lagi, number 1 rockstar sa Pilipinas. Gusto niya maging filmmaker. Diba? Sino pa ba? Si Michael Jordan. Best athlete in the world in his time and arguably the most recognized athlete. Nag-golf. Pucha, nag-baseball, nag-golf. Alam mo yung ganun talaga yung utak ng... And hindi ko sinasabing lalaki lang yung ganun. Ayoko na magsalita para sa lahat. Pero I think I'm speaking for all men. Yung parang, alam mo yun, may gusto ko laging ibang gawin, laging gustong i-discover, may new challenge. Sobrang galing na ni Michael Jordan mag-basketball. It's Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Best boxer in the world, pound for pound. 6 na weight division. Nag-basketball. Nagkakaraoke, nagigitara. Alam mo yun, kailangan may hobbies ka pa rin eh. Diba? Yung mga artista. Diba? Gagaling na mag-artista. Anong hobbies nila? Mag-senador. Joke lang. Pero totoo. Di ba totoo yun? Na parang... Hindi ko sinasabing lahat at hindi ko sinasabing artista lang. Basta may mga sikat na personality. May nakita ko interview ngayon. Huwag na tayo mag-usap ng batas-batas. Ang dami ng batas na nasulat. Kailangan tulungan natin yung Pilipino. Pucha, magsisenado ka eh. Ginawa mong hobby. Yun yung downside ng hobby. Kung saan ka magaling, doon ka na lang tumulong. Ba't gagawin mo hobby yung public office? Naging political, no? Pero alam mo na, mainit ngayon eh. Pero yun, di ba? Yun yung downside ng hobby na healthy siya, pero putya naman. Double-edged bird din eh. Double-edged bird yung hobby. Pwede siyang healthy para sa'yo. Maging heal yung inner child mo. Mas maging responsible adult ka. At the same time, pwede rin maging child ka na lang. Bumalik ka na sa pagiging child. Alam mo yun? Ano ba mga hobby na gusto ko? Pare, mahilig din ako magbasa ng libro. Alam ni Chito mga hobby ko eh. Magbasa ng libro, maggitara. Nirespeto niya yan at thankfully, naiintindihan niya na kailangan ko yun. Bumili ako ng libro, ganyan kakapal. Walang biro. Oathbringer yung Oathbreaker. Shit, nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta ganyan kakapal. Tapos ang ini-imagine ko ngayon, putya, bibili ako ng business class ticket. Siyempre, kailangan kong, pag-ipon ng marami. Makuha ng maraming brand project at makabenta ng maraming theaters. Pero fantasy ko lang naman. Kwento ko to eh. Bibili ako ng business class ticket. Siyempre kasama si Chi. Pucha, magta-travel kami, no? Tapos babasahin ko lang yung librong yun sa flight. Oh my goodness, sarap nun. No? Dadala ka na ng pagkain, dadala ka ng unlimited Coke Zero. Tapos binabasa ko lang yung librong yun. Alam mo yun? Tapos pagtatawanan mo lang yung mga paslupa sa economy, joke lang. So pagtatawa na naman kami ng mga nasa first class. Ang paslupa yung mga nasa business. So pagtatawa na naman ng mga nasa private jet, yung mga nasa first class, di ba? Sabi nga nila, there's always bigger fish. Di ba? Yun yung competition side eh. Pero kung hobby ko yun, walang competition. Pakialam ko nasa private jet ka, masaya ako dito eh. Ganun ang hobbies. So yun ang mga simpleng bagay. Simple no? Pero sobrang mahal. Hobbies. At luckily sa inyo, hindi nyo trabaho ang pagiging stand-up comedian. So 100% pwede sa inyo maging hobby manood na stand-up comedy. And it's one of the best hobbies out there. Dahil nandun yung challenge na hindi kayo mapikon. Nandun yung peace of mind. Na pag pumunta ka sa Comedy Manila show, alam mo matatawa ka eh. At nandun yung community. Na kasama mo live. Iba pa rin yung live eh. Imagine mo golf ka, nag-virtual golf ka lang. Diba? Hobby mo, mag-cycling. Nag-cycling ka lang sa bahay mag-isa. Hindi na stand-up comedy. Pag sinabi mo, hindi nakakatawa yung Netflix niya, hindi mo pa na-experience live. So, supportan nyo lahat ng shows ng Comedy Manila and especially my show.
Pagdating na August, i-pencil book nyo na sa utak nyo. Irwin Theater, Quezon City. Solo show ko. And tuloy-tuloy lang ang pag-open mic ko para meron akong new jokes. Binabalance ko yan with my hobbies. Na trabaho pa rin to. Kailangan natin ng new jokes na nakakatawa. So, perfect. Hobby, pakikinig ng podcast. Ever since, bago pa magkaroon ng sarili kong podcast, nakikinig na ako ng podcasts. Mark Maron, WTF, mga interview ni Kevin Hart, Joe Rogan, pinakinggan ko rin yung Joe Rogan, tsaka mga finance podcast, mga Espanyol na podcast. So, maraming salamat sa lahat na nakikinig na Intellectual Wal. And alam ko walang outline ng mga episode ko, pero I guess ang magandang closer dito ay, I guess if you're listening to this podcast, we all have a common hobby that we love. Podcasting. It's the best. That is what we all have in common. Salamat ulit sa The Pod Network sa pag-produce, record, at produce at record nito episode na to at podcast ko. Salamat sa lahat ng mga nakikinig. Di ba? Kahit gaano kapagod yung trabaho mo, kahit gaano ka-overwhelming yung responsibilities mo as one of the foremost stand-up comedians in the country, may pupunta kang podcast at alam mo may mga naikinig na kahit ano man yung pinagsasabi mo na walang pressure mag-punchline every time, walang pressure na mag-refund. Alam mo yun ang gusto ko sa podcasting and I'm sure na-enjoy niya rin yung podcasting, not just mine, pero lahat for that reason na chill lang siya, alam mo yun. At hindi mo kailangan ng anything. So, mabuhay ang podcasting. Supportahan nyo yan. Sa mga kaedad ko, na head ng kumpanya, this is it. Mag-sponsor na kayo. Out of stock kayo lagi pag nag-sponsor kayo sa podcasts. It's the new age. Speaking of, mag-message na kayo sa Telegram group kung gusto nyong magpapromote ng inyong business. Food, may vitamins na rin na pumunta dito. May sweets, whatever. Kung gusto nyo na shoutout, and yung previous episode ko about juice, let's support each other here sa Intellectual Wal. Kung meron kang business, padala mo dito para bilhin ng listeners. Di ba? Support lang. Peace out. Message nyo lang ako kung may papadala kayong pagkain. Nanlimos lang no? Until the next time, thank you for listening to Intellectual Wal. Advance thank you to Jeff, our podcast manager, dahil kakain ako ng libre niyang burger. At si Jasper din. Libre niyo ba itong dalawa? Ano ba to? Birthday niyo? Or ano ba to? In a relationship na ba kayo? Or wala si Jeff lang. Marami na siyang pera. Nagtatapon lang siya ng pera. Salamat sa inyo. Till the next episode. I-tap or i-click niyo yung follow para masaya. Every time tinatap or kiniklik niyo yan, magkakaroon kayo ng bagong collection sa hobby niyo. Peace out! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.